Kung kayo po ang tatanungin, ano ang hihilingin mo sa Diyos kung pagbibigyan ka niya? If God asked you, whatever you want, whatever you wish, God will grant you that prayer. What will you ask God? Isa lang po ha. Bawal din po na humiling na bigyan kayo ng 100, 1,000 wishes. Kung pipili ka lang ng isa, kakaloob ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Ano yung hihilingin mo? Ano yung sasabihin mo sa Diyos? Ang hirap po, no? Kasi ang dami nating gusto. Yan yung isang problema. Pero kung pipili ka lang ng isa, ano kaya yon? Bago po kayo sumagot, 2 bagay lang ang gusto kong tandaan niyo. Una, na ang bawat pinipili natin may bunga. All of our choices have a consequence. Kaya nga bago ka humiling, bago ka pumili, bago ka magdasal, pakaisipan mo. Because there are no choices without consequences. Lahat ng ating pinipili, siguradong may resulta, may bunga, may kahihinatnan yan. Meron po akong kakilala. Hinihiling sa Diyos, Lord, pagod na pagod ako. Pahinga naman. Yun po yung dasal niya. Alam niyo po yung nangyari? Na-aksidente siya. Nakapagpahinga. Yun lang nga, nasa hospital. Meron din po akong kakilala. Ano po ang hiniling sa Diyos? Lord, bigyan mo naman kami ng pera. Kasama po ba? Hindi. At ang daming pera. Limpak-limpak. Sobra-sobrang kayamanan ang pinagkalob ng Diyos sa kanila. Anong nangyari? Ito pong kanyang asawa. Dahil maraming pera, kumuha ng number 2. Binahay, binabayaran pa yung bahay nitong kanyang kalaguyo. Binigay naman Pero tingnan niyo po, the money has corrupted husband. Meron din po akong kakilala, di naman po masama ang dasal niya. Lord, sana naman sama-sama kami. Ano po nangyari? Nagkaroon ng pandemic, naalis sa trabaho. Ayun, sama-sama po. God granted the wish. God granted the prayer. So, before you ask God anything, be aware of that. Whatever you choose, there is a consequence. But secondly, remember this, that not all of our choices can fulfill us. Not all of our desires can complete us. Hindi ibig sabihin, pinagkaloob ng Diyos sa iyo, masaya ka, ganap ka na, wala ka ng problema. Di po ba? Ito pong aking ina, nung nag-aaral po ako ng pagpapari, isa lang po ang dasal niya. Lord, sana po huwag niyong papabayaan yung anak ko matapos po siya sa pagkapari. Yun po yung kanyang palaging dasal. Pag nagsisimba, pagtitirik ako ng kandila, pagdadasal ako kay St. Jude, awa naman po ng Diyos, natapos po ako ng pagkapari. Hindi pa pala tapos yung pong dasal niya. Sabi niya, Lord, sana po yung aking anak na babae magkaroon ng isang boyfriend na mabait. Pinagkaloob naman, mabait. Tapos po, hindi pa pala natapos. Ano yung dasal? Lord, sana po ikasal na sila. Inasal. Di pa pala tapos. Lord, sana po mabuntis na. Nabuntis. Lord, sana po magkaanak na. Nagkaanak. Ngayon, ang dasal, Lord, sana po matapos yung aking mga apo. Never ending. Di po ba? Tingnan niyo po, pag pinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi naman ibig sabihin na tapos na. May mga binibigay ang Diyos sa atin, pero tingnan niyo po kung anong epekto sa ating kaluluwa. We are left unsatisfied. Kung hihingi ka sa Diyos, siguraduhin mo yung ipagkakalob niya sa iyo ay yung gagawin kang kompleto, gagawin niyang ganap ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa. Ano ba yung ibibigay ng Diyos sa iyo na hindi ka lang magiging masaya, magiging kapang payapa, at mapapabuti ka pa? Ang hirap po, no? Ano kaya yung bagay na yon na mahihingi natin sa Diyos? And to help us to choose, we go back to the first reading. Ang ganda po ng unang pagbasa. Kasi tinuturuan tayo kung paano ba pumili, kung ano bang sasabihin natin pag tayo ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Ito yung kwento ni Haring Solomon. God asked King Solomon, "What do you want? I will give you."
dito sa buong mundo, ipagkakalob ko sa iyo. But see, what did King Solomon ask the Lord? Pwede po niyang hilingin na mahaba ang kanyang buhay, malusog na pangangatawan. Pwede po siyang humingi ng mas maraming kayamanan. Pwede daw siyang humingi na patayin yung kanyang mga kaaway. But beyond all of those, he asked the Lord, Lord, give me a discerning heart. In other words, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. Napakatalino nitong si Haring Solomon. Dahil alam niya, kung wala siyang talino, wala ding kwenta yung kanyang hihilingin sa Diyos. Sa pamamagitan ng talino, hindi siya magkakamali sa kanyang buhay. Kaya nga po tignan niyo, sa mga pelikula, pag nagkakaroon ng ideya yung isang tao, ano po yung lumilitaw sa ulo niya? A light bulb, isang ilaw. Yan po ang pinagkakalob ng karunungan, katalinuhan sa atin. Liwanag. Ano ba dapat ang daan na ating hakin? At makikita niyo po yan. In Proverbs, it says that wisdom is to our souls. And when we have wisdom, our future is secure and our hope is alive. Yun lang yung mahalaga sa atin, hindi po ba? Na alam natin kung saan tayo pupunta, ano yung gagawin natin dito sa mundo, kung ito ba ay angkop, tama at karapat-dapat. Kaya nga, ito po yung habilin ko sa inyo. Bago po kayo humiling ng kahit ano sa inyong buhay, ask first for the grace of wisdom. Dahil pag meron kang katalinuhan, hindi ka magkakamali sa iyong pagpili. Hindi natin maaalis ang mga pagsubok ng buhay. Hindi naman ibig sabihin na pag meron kang nararanasan na hirap, mapighati, mga suliranin, ikaw ay nagkakamali. Kasama sa buhay natin ang mga hirap. Pero kahit na ikaw ay naghihirap, kung alam mo kung saan papunta ang iyong buhay, saan papunta ang iyong kaluluwa, sa kalwalhatian, sa kalangitan, sa kapayapaan ng Diyos, ikaw ay magpupursige, ikaw ay magtsatsaga. Napakaganda po ng sabi ni San Agustin, that patience is the companion of wisdom. Pag meron kang karunungan, meron ka ding tiyaga. Nung hiniling ni Haring Solomon ang karunungan, ano po ang nangyari? Dumating po, sunod-sunod ang pagpapala sa kanya. Binigay ng Diyos ang karunungan, pero may kasama isang magandang pangangatawan, dumami pa ang kanyang kayamanan, naging pa siyang mas makapangyarihan. Ang mabuting balita sa atin, ang katalinuhan, ang karunungan ay nagkaroon na ng laman. Wisdom is not just any thought. Wisdom is not just any idea. For us, wisdom has become incarnate in Jesus. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, pag malapit ka kay Jesus, pag nakikinig ka kay Jesus, pag si Jesus ay buhay sa iyong buhay, magiging maayos din ang iyong paglalakbay sa buhay na ito patungo sa susunod na buhay. Bago ka humiling sa Diyos, yan ang ating sabihin, yan ang ating pagdasal. Lord, give me wisdom. Bigyan mo ko ng katalinuhan. And I say to you, whatever you are experiencing, any chaos, any problems, they will be solved sa tulong ng Diyos, sa espiritu ng karunungan.